Yon mga masters, bali tuwing umaga na po tayo mag-a-upload ng 8 videos araw-araw. Bali hindi na po tayo mag-a-upload tuwing gabi. Tuwing umaga na po tayo mag-a-upload ng 8 videos mga masters. At maraming salamat sa mga solid kong masters na hindi nag-skip. Maraming salamat sa inyo. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Mean Maldita at shoutout kay Michelle Barbuco. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Itinuro ni Aaron ang buong likod upang salakayin ang pinakamabangis na Gusu Feng Tian, ngunit ang buong tao ay diretso sa medyo mahinang labanan sa Gusu. Ang ganitong uri ng mga ordinaryong tao na nakikipag-away, nang aagaw sa pinakamahina para mamatay, umaasa sa baliw na aso mode para takutin ang ibang tao na makalusot ay hindi wala. Ngunit ito ay isang labanan sa pagitan ng mga immortal. Malinaw, ang diskarte na ito ay medyo hanggal para sa sinuman. Dahil ang mataas na master ng pag-atake, kailangan lamang ng isang galaw, ay maaaring ganap na pumatay sa iyo. Bilang resulta, madalas na huli na para sa iba na magtago, ngunit tumatakbo ang Aaron sa kabilang direksyon. Tingnan Aaron kaya, Gusuf ang araw din sa pamamagitan ng gas ng suntok balbastitig, paano? Hindi mo ba kayang tingnan ang sarili mo? Sa ngayon, direktang ginamit niya ang 70% ng kanyang lakas para salakayin ang likod ni Aaron. Isang malaking sinag ng liwanag ang direktang bumaril mula sa kamay ni Gusu Feng Tian, ngunit nang tumama ito sa tila walang pagtatanggol na likod ni Aaron, biglang kumislap ng gintong liwanag ang likod ni Aaron, at pagkatapos ay lumitaw ang isang hindi kapani-paniwalang eksena. Ang 3,000 kamay ni Han ay parang 2 gisantes, at pagkatapos ay biglang tumama sa parehong hanay ng liwanag sa Susufang Tian, at pagkatapos ay direktang tumama sa malungkot na digmaangso. Maaaring dalhin ng Aaron ang pag-atake ni Gusu Feng Tian, ngunit paano magagawa ni Gusu Zan ang pagpatay ng kanyang ama? Bagamat kalahati lang ng enerhiya ni Gusu Feng Tian ang kinopya ng Aaron, sapat na para uminom si Gusu Zan. Sa isang mapurol na ugong, si Gusu Zan ay tumama sa lupa na parang bulalakaw mula sa kalagitnaan ng hangin. Natigilan ako nang makita ko ang langit sa ilalim ng plataporma. Bagamat siya ay puno ng paghamak para sa Aaron, ang Aaron ay nagkaroon lamang ng parehong operasyon, na nagparamdam din sa kanya na nasilaw, at kahit na puno ng hindi kapani-pani walang imahinasyon ng pag-atake. Anong klaseng routine ang nilalaro mo? Bakit alam ng Gusu Master kung paano gamitin ang mga taktika ng Gusu? Panipi, ang mga taktika daw ng nakahiwalay na Unyong Sobyet ay ipinapasa lamang sa loob, hindi sa labas. Nako, medyo nakakatuwa. Bagamat basurero ang batang ito, ngayon lang siya nakaaway. Malaya talaga, maglaro at maglaro. Matapos makita ng isang grupo ng mga tao ang pagganap ni Aaron, nagulat sila at hindi nila maiwasang humanga. Bagamat lahat sila ay matatanda na, ito ang unang pagkakataon para sa kanila na makakita ng away, pagpatay at paglalaro. Huminga ng mahabang hininga si Ivory sa oras na ito. Nakakatakot talaga ang Aaron. Gayunpaman, masaya at matamis din ang puso ni Ivory, dahil siya ay kanyang sariling tao. Sa kalagitnaan ng hangin, halos tumayo na ang buhok ni Gusu Feng. Proud na proud siya na hindi niya napatay si Aaron. In the end, indirectly niya nataman ang anak niya. Paano niya ito malalabanan? Roar A. Gusu Feng langit patungo sa Aaron na katutuwang pag-atake nakaraan. Sa gitna ng himpapawid, nagkasalubong na naman ang 2 tao. Kung wala ang labanan ng Gusu, ang pag-atake ni Gusu Feng Tian ay kasing bangis ng pag-atake ni Gusu Feng Tian,
ngunit ito ay wala sa Aaron. Dahil ang Aaron ay maaaring ganap na baliwalain ang kanyang sariling depensa nang hindi sinisira ang pagkakaroon ng Zuan armor, at halos lahat hard-to-hard ang mga galaw niya. Takot siya sa young strong, at horizontal. Ang ganitong uri ng pag-atake ni Han Sanchen, sa mata ng mga tagalabas, ay hindi nakamamatay. Pagkatapos ng ilang round, pagod na pagod si Gusu Fengtian. Higit sa lahat, gumuho ang kanyang kaisipan, dahil hindi niya masira ang depensa ni Aaron. Higit sa lahat, gagamitin ng Aaron ang anumang ginamit niya. Anak, pwede bang tumigil ka na sa pag-aaral sa akin? Nababagot ka na ba? Hindi napigilan ni Gu Sufeng na pag-alitan siya. Kung nagpatuloy siya sa paglalaro ng ganito, pakiramdam niya ay natutunan niya ang lahat tungkol sa kanyang pamilya. Aaron malumanay ngumiti, simpleng huwag pansinin siya, tahimik lamang na nakatingin sa matanda, tingnan ang kanyang buhok. Medyo nalungkot si Gu Sufengtian na nagmamadaling umakyat ngayon, dahil mahirap sumakay ng tiger ngayon. Mag-away tayo. Hindi alam ng batang ito kung ano ang nangyayari. Para siyang isang toro ng dugo. Hindi lang siya nasasaktan. Kung magpapatuloy siya sa paglalaro ng ganito, hindi siya mamamatay, ngunit siya ay pagod. Ngunit kung hindi ka lalaban, libo-libong tao sa lupa ang nanonood. Kung hindi ka lalaban, susuko ka. Nasaan ang kanyang lumang mukha? Nasaan ang mukha ng Feijang City? Tulad ng pag-aalinlangan niya, sa oras na ito, sa utos mula kay Fu Tian, mahigit 100 kabataan sa pamilya ni Fu ang sumugod sa eksena. Mapatigas lang ni Gu Sufengtian ang kanyang ulo at magpatuloy, ngunit sa katunayan, inaasahan na niya ang resulta. Halos perpektong kinopya ni Han Sanchen ang operasyon ng Sao ngayon lang. Sa pag-atake ni Gu Sufengtian, natambo niya ang lahat ng taong tumulong sa kanyang pamilya sa isang sandali. Sa lupa, marami sa mga bisita na tumulong sa kanilang mga pamilya ay nasa sabik. Tinalo ng Aaron ang higit sa 100 tao na may isa. Hindi lamang siya natalo, ngunit nakapatay din siya ng isang alon. Sa oras na ito, ganap na nagbago ang estilo ng pagsasalita ni Aaron. Ano ang gawa ng mga tao sa asol na mundo? Hindi mo ba iniisip na ang lahat ng ito ay mababang buhay? Paano ito nangyari? Panipi. Oo. Ang Panginoon ng Guso ay nakikipaglaban sa halos kalahating oras, ngunit hindi siya nasaktan. Siguro, tama si Mr. Au. Ang mga Guso ay walang iba kundi mapagpanggap. Isang grupo ng mga tao ang nagbulungan, ngunit ang mga salitang ito ay napakasakit sa pandinig ni Fu Tian. Ang pamilyang Guso ang kanilang pinili. Ang kahihiyan ng pamilya Guso ay kapareho ng kanyang kahihiyan. Ngunit siya ay medyo walang magawa, dahil nagpadala siya ng ilang mga alon ng mga tao upang tumulong, ngunit lahat sila ay pinalo pabalik. Ngayon si Gu Sufengtian lang ang nahihirapan pa ring suportahan. Bagamat hindi siya masasaktan ni Aaron, ang problema ay hindi rin siya masasaktan ni Gu Sufengtian, at si Gu Sufengtian ang pangunahing umaatake. Kung patuloy siyang lalaban ng ganito, si Gu Sufengtian ay pagod na pagod sa kamatayan. Sa oras na ito, isang matandang lalaki sa tabi ni Fu Tian, na nakangiti, ay dahan-daang nagsabi, nakarinig ka na ba ng isang uri ng magic skill libu-libong taon na ang nakalilipas na kasimangot si Fu Tian at mabilis na lumingon sa likod. Nang makita niya ang matanda, yumuko siya, bahagya ang kanyang ulo, Mr. Shen, pakilinaw. Nang magsasalita na ang matanda, biglang naalala ng ilang may kaalamang tao, ang magic skill ng Wuxiang. Hindi ba iyan ang kakaibang kaalaman sa nihilismo na nawala sa loob ng libu-libong taon? Noong panahong iyon, ang nihilismo ay isa sa mga malalaking paaralan sa mundo. Ngunit nang maglaon, dahil sa pagkawala nito, ang nihilismo ay hindi naging maliit na paaralan. Ano ang ibig sabihin ni Master Shen dito na ginagamit ng Aaron ang kakayahan ni Wuxiang? Tanong ng isang tao. Mabagal na tumango ang matanda. Isang ngipin sa ngipin ang asensya ng mahiwagang kasanayan ni Wuxiang. Kung hindi, paano malalaman ng batang iyon ang mga taktika ng Guso City Master? Matapos pakinggan ang mga salitang ito, biglang napagtanto ng isang grupo ng mga tao na hindi nakakagulat na kakaiba ang husay ni Aaron. Ito pala ay ang nawawalang kasanayan sa Wuxiang ng nihilismo, o, naisip ko na ang pag-aaksaya ng asol na mundo ay talagang may
Kinalaman dito, ito pala ay pagkatapos lamang malaman ang mga kasanayan ng ating mundo, Shenlao, kaya ba niyang talunin ang kalaban, help the sky cold voice way, nakangiti at tumango si Old Shen. Tuwang-tuwa si Fu Tian at sinabing, pakilinaw kay Mr. Shen. Nakangiting sinabi ni Ji. Shen, ang wuxiang magic skill ay tungkol sa pagbibigay ng ngipin para sa isang ngipin. Lahat ng pamamaraan ay maaaring kopyahin. Sa makatuwid, ang pinakamahusay na paraan upang masira ang wuxiang magic skill ay ang hindi gumamit ng magic. Hayaan itong hindi na mauulit, at natural na hindi nito magagawa ang kapangyarihan ng wuxiang. Walang magic, kaya mo bang umakyat at maghiwa gamit ang kutsilyo? Napakaganda ba ng larawang ito, isang grupo ng mga taong nagsasanay ng immortalidad, na may dalang machete para tumagan ng mga tao. Ang susi ay kahit na kaya niyang tiisin ang napakagandang larawan, ang pagtatanggol ni Aaron ngayon ay tila hindi gumagana sa isang kutsilyo. Sa pagtingin sa pag-aalinlangan ng Patriarch, nakangiting sinabi ni Ji. Shen, Patriarch Fu, maaari kang gumamit ng magic weapons ng direkta. Tinapik ni Fu Tian ang kanyang ulo, tama yan. Hindi magandang pumutol ng mga tao gamit ang kutsilyo. Nakakahiya pag-usapan, pero iba ang pakikipaglaban sa mga magic soldiers. Ito ay ang pinakamahusay na pagpipilian upang ipakita ang iyong sariling mga magic sundalo at gumawa ng iba na inggit. Kasabay nito, ito ang pinakamahusay na pagpipilian. Sa pag-iisip nito, tumawa si Fu Tian, salamat sa iyong payo. Pagkatapos, sumigaw siya sa hangin, Kuya Gusu, bumalik ka, at hayaan mo akong linisin ang Aaron. Sa kalagitnaan ng hangin, si Gusu Fengtian ay pawis na parang bin sa mahabang panahon. Ito ang unang pagkakataon na siya ay lumalaban sa buong buhay niya at malapit nang mag-collapse. Ngayon, ang sigaw ni Fu Tian ay nagbibigay lang sa kanya ng hakbang para bumaba. Ang isa sa kanila ay umatras at lumipad pabalik, sinusubukang pigilin ang kanyang hininga at nagkunwaring nakatayo, Kuya Fu Tian, bagaman malapit ko nang linisin ang batang iyon, ngunit pagkatapos ng lahat, ang batang iyon ay ang kontrabida ng iyong angkan ng Fu. Ito ay ikaw ang bahala. Tumanggo si Fu Tian, kumislap ang kanyang divine sense, at isang asol na espada ang direktang inilagay sa kanyang kamay. Diyos ko, Xinhuang Golden Snake Sword, ito ang nangungunang magic weapon. Bilang isa sa 3 pamilya, ang Fuji ay tila karapat-dapat sa pangalan nito. Ang 8 berdeng gintong snake sword lamang ay sapat na upang dominahin ang mundo sa lahat ng direksyon. Darling, ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng nangungunang 100 magic soldiers. Ang pagtulong sa pamilya ay pagtulong sa pamilya. Ang manipis na kamelyo ay mas malaki kaysa sa kabayo. Panipi, sa mundo ng lahat ng direksyon, ang paglago ng paglilinang ay hindi henyo lang, pero mabagal din. Kung nais mong makamit ang isang husay na paglukso, kailangan mong umasa sa mga likas na yaman at mga lokal na kayamanan. Sa mga likas na yaman at lokal na kayamanan, ang pinakamahalaga ay ang magic weapon, at ang pangalawa ay ang spirit pet. Sa daan-daang libong taon, kahit saang mundo o ilog o lawa ka naroroon, maaari kang makakuha ng dobleng resulta sa kalahati ng pagsisikap. Higit pa rito, maaari mo ring maabot ang tuktok ng lahat ng direksyon gamit ang isang armas. Ang Sword Devil Xiao Mianho ay umaasa sa isang Mad Devil Sword, na malawakang ginagamit sa lahat ng direksyon. Ang Xinhuang Golden Snake Sword, tulad ng Mad Devil Sword, ay kabilang sa nangungunang 100 magic weapons sa mundo. Kapag nakita ito ng mga tao, natural silang may inggit dito. Si Fu Tian ay lubos na nasisiyahan sa mga may inggit na mata ng mga tao, at ang kanyang walang kabuluhan ay lubos na nasisiyahan. Ang gusto niya ay hindi yung feeling na nirerespeto siya ng libu-libong tao. Sa isang ngiti at inumin, ang Xinhuang Golden Snake Sword ay naging isang Cyan Golden Snake at inatake ang Aaron. Sa kalagitnaan ng hangin, si Aaron ay sumimangot. Sa pagharap sa Golden Snake Sword, alam din niya na ang wuxiang divine skill ay hindi maaaring kopyahin. Kung wala ang mekanismo ng pagtatanggol ng divine skill ng wuxiang, medyo nag-aalala si Aaron kung kaya ba itong dalhin ng immortal na Shuangkai. Sa makatuwid, hindi sinasadyang pinili ng Aaron na umiwas. Ngunit ang pagganap ni Aaron sa pagpapahalaga sa sarili niyang kagamitan, sa mga mata ni Fu Tian, ay nagkamali sa pagbibigay kahulugan na tama ang mga salita ni Shenlao, at nagawang basagin ito ni Aaron gamit ang isang mahiwagang sandata.
Kaya naman, saglit na nasa sabik si Fu Tian, at inutusan niya ang berdeng kaparangan na Golden Snake Sword na atakihin ang Aaron ng mas madalas. Tuwang-tuwa rin ang mga kapamilya ni Fu. Sa harap ng napakaraming tao, binigyan ni Fu Tian ng mukha ang kanyang mga magulang. Bang! Aaron isang walang pag-iingat, berdeng ahas direkta sa pamamagitan ng tiyan ng Aaron, dun oras at hindi outsuan armor hadhad isang malaking spark. Tumingin si Aaron at kumunot ang noo. Damn it, hindi mayabang ang magic weapon na ito. Kung wala siyang immortal na Zuan armor, ang espadang ito ay halos maputol ang kanyang baywang, dahil kahit na mayroon siyang immortal na Zuan armor's protection, si Aaron ay nakakaramdam pa rin ng bahagyang sakit sa kanyang tiyan. Para kang nakasuot ng bulletproof vest at tinamaan ng tirador. Tingnan ang isang tayback sa nakaraan, Aaron konsentrasyon para sa isang habang, tulong araw na mas nasa sabik. Ito ay nagpapakita na ang Golden Snake Sword ay nasira ang depensa. Pero hindi niya alam na sira ang depensa, pero parang may ibang may 900 million na dugo, pero konting dugo lang ang pinutol niya. Dahil lamang na isinuot ni Aaron ang walang kamatayang itim na baluti, hindi niya naintindihan ang kakayahan nito, kaya pagkatapos niyang matamaan, subconsciously niya itong tiningnan. Napakakapangyarihan ng pinuno ng angkan ng Fuchan. Ang Panginoon ng Guso ay matagal nang nag-iikot, ngunit hindi niya sinasaktan ang bata. Gumagamit lang ng espada ang pinuno ng angkan ng Fuchan upang direktang saktan ang bata. Haha, matagal ko nang sinabi na bagamat humihina na ang Fu clan ngayon, panandalian lang. Sa pamumuno ng clan leader na si Fu Tian, oras na para muling mabuhay ang Fu clan. Ang isang grupo ng mga bisita ay din ang tuktok ng pader. Tumayo muna sila sa gilid ni Fujia. Ngunit nang maglaon, pagkatapos ng digmaan sa pagitan ng Aaron at Guso, nagsimula silang magkaroon ng interes sa Aaron. Ngayon si Fuchan ang may kapangyarihan, mabilis silang bumalik sa Fujia. Walang pakialam si Aaron sa mga ito, ngunit si Fu Tian ay itinulak sa mataas na hukuman. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.